start ng video, medyo malumanay at relatable ang tono. Alam mo yung feeling na nag-scroll ka sa LinkedIn? Parang lahat ng tao doon, ang gaganda ng buhay, ang saya-saya nila. Lahat sila employed. Ikaw, open to work. Ang sakit, di ba? Para kasing ang laking anunsyo sa buong mundo na, "Hoy! Naghahanap pa rin ako ng trabaho!" Scroll ka pa. Ayon, batchmate mo, may bagong trabaho. So excited to announce that I'm now a job title at company name. Tapos, yung isa, promoted. Thrilled to share my promotion to new position. Ang gaganda ng mga post nila, puno ng pasasalamat at excitement. Samantalang ikaw, yung profile mo, may malaking green banner na sumisigaw, "Open to work." Habang sila, proud na proud sa mga bagong title nila, ikaw naman, parang gusto mong magtago sa kaba at hiya. At sa mga gabing mag-isa ka, hindi mo maiwasang magtanong sa sarili mo, bakit ganito? Pare-pareho lang naman kaming gumraduate, bakit parang ako lang ang naiwan? Yung pakiramdam na para kang tumatakbo sa isang karera, pero lahat sila nasa finish line na. Habang ikaw, nasa starting line pa rin, hinihingal at hindi alam kung saan pupunta. Pero pakinggan mo to. Gusto kong sabihin sa'yo na ang pagiging open to work ay hindi kasalanan. Hindi yan sukatan ng halaga mo. Hindi yan isang bagay na dapat ikahiya. In fact, sign yan ng katapangan. Sign yan ng honesty sa sarili mong journey. At alam mo ba, lahat ng mga employed na nakikita mo ngayon, halos lahat sila dumaan din sa pagiging open to work. Walang magic na nangyari, pinaghirapan din nila yan. May kwento ako sa'yo. May kakilala ko, halos 1 taon niyang nilagay yung banner na yan sa profile niya. Sa simula, aaminin niya, hiyang-hiya siya. Pakiramdam niya, bawat login niya, bawat tingin sa profile niya, parang may humuhusga sa kanya. Bakit wala pa rin siyang trabaho? Yan ang iniisip niyang sinasabi ng iba. Iniiwasan niyang mag-open ng LinkedIn kasi nasasaktan lang siya. Pero lumipas ang panahon. Nagpatuloy siya sa pag-apply, sa pag-improve ng skills niya, sa pakikipag-usap sa mga tao. At ngayon, guess what? Siya na ang hinahabol ng mga recruiter. Siya na ang pinag-aagawan ng offers mula sa iba't ibang kumpanya. At nung binalikan niya yung mga panahon na yon, nung time na naka-green banner pa siya, doon niya na-realize na yung season na yon, yung pagiging open to work niya, yun pala ang nagpatibay sa kanya. Doon siya natuto, doon siya lumago, doon niya nahanap kung ano talaga ang gusto niya. Ang problema kasi natin minsan, masyado nating kinukumpara yung sarili nating journey sa polished, curated highlights ng iba sa social media. Nakikita natin yung promoted or hired at, pero ang hindi natin nakikita sa feed ay yung daan-daang rejection emails na natanggap nila. Hindi natin nakikita yung mga gabing hindi sila makatulog dahil sa kaba. Hindi natin nakikita yung mga pagdududa nila sa sarili nila bago nila nakuha yung tagumpay na yon. Ang kwento ng bawat isa ay may sariling chapters. May chapter ng pag-aaral, may chapter ng paghahanap, may chapter ng pagkabigo, at may chapter ng tagumpay. At kung nasa chapter ka ngayon ng paghahanap, kung ang profile mo ay naka-open to work, gusto kong tandaan mo ato, hindi ka nag-iisa, hindi ka talunan, at lalong hindi ka mahina. Ang pagiging open to work ay hindi nangangahulugang unwanted. Ang ibig sabihin lang niyan, naghahanda ka. Naghahanda ka para sa tamang opportunity. Naghahanda ka para sa tamang role, sa tamang kumpanya, at sa tamang oras ng breakthrough mo. This is your season of preparation. Embrace it. Huwag mong madaliin, huwag mong ikumpara. Darating din ang chapter mo, darating din ang araw na ipopost mo ang sarili mong success story. At sa panahong yon, mas magiging matamis ang tagumpay mo dahil alam mong pinaghirapan mo ito. Ikaw ba, naka-open to work ka pa rin ngayon? I-share mo naman ang kwento mo sa comment section. Gusto naming marinig. At kung nakarelate ka sa video na to, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-follow ang Aftergrad PH para sa mas maraming real talk na tulad nito. Salamat sa panonood at tandaan mo, darating din ang oras mo, kapit lang.